isasabi ko lang. Hello po sa mga taga Cyprus dyan, kay Ma'am Rowena Castillo. Hindi nyo pa alam, pero ngayon ipapaalam ko na. Alam nyo ba na 2 beses pala itong si Atong Ang ni-reject ni PBBM na nag-alok pala ito ng donation? No? 2 beses nag-alok ng donation kay PBBM, itong si Atong Ang ni-reject or hindi tinanggap at tinanggihan. Pero kung kay Duterte pa yun, ay putang ina, pera yan. Kailangan ng pera ng bayan. Oo, gamitin ang bayan. Pero, nandoon sa bulsa na punta. Ito po mga kababayan. Walang labis, walang kulang. Hindi po ito fake news. Meron po tayong source. And galing po ito sa politiko o kwentong politiko. Ayan kwentong politiko. Ito po ay isang Facebook page ng politiko page. Ayan po. So iparinig ko sa inyo mga kababayan. Ito po. Ito na. Manong tinanggihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang alok na campaign donation mula sa kontrobersyal na gaming tycoon na si Charlie Atong Ang. Ayon sa ulat ng politiko, unang nag-alok si Ang noong panahon ng kampanya para sa halalan noong 2022. Huli nang pumasok si Ang bilang potensyal na campaign donor matapos nitong unang umanong suportahan si dating Davao City Mayor Sara Duterte, na noon ay inaasahang tatakbo sa pagkapangulo. Nang kalaunan ay si Duterte ang naging running mate ni Marcos at sabay silang nanalo sa eleksyon sa pamamagitan ng landslide victory. Noong 2024, muli umanong nagtangkang mag-alok si Ang sa pagkakataong ito para suportahan ang alyansa para sa bagong Pilipinas, isang senatorial slate na suportado ni Pangulong Marcos. Pero gaya noong una, tinanggihan rin umano ang alok. Wala pa namang pahayag si Pangulong Marcos para linawin ang nasabing issue. Nako, mga kababayan, yan nga ang sabi ko sa inyo. Iwasan ninyo yung mga ganyang tao. Bakit? Kasi alam naman po natin kung ano po ang mga resources nila. Alam po natin kung ano yung pinagkukwaan nila ng kayamanan. Mahirap kasi mga kababayan. Yung iba nga dyan, kunwari voluntaryo, nagpahiram ng eroplano. Kumuntak daw sa mga senador, kumuntak sa mga mayor, kumuntak sa mga congressman. Bakit nga ba nila ginawa yan? Bakit? Kasi may kapalit. Diba? Yung iba ganyan. Sasabi, eroplano ko ginamit. Ako na kumuntak sa mga mayor, sa mga congressman, sa mga gobernur. Tapos ending, hindi man lang nabigkas yung aking pangalan. May mga ganyan Nagka-Alzheimer na yata. Bakit? Tanungin ko kayo mga kababayan. Bakit ba sila nagaganyan? Kasi bakit? Basang-basa ni Pangulong Bongbong Marcos na may kapalit yan. Ngayon, tanungin ko kayo mga kababayan. Sa tingin ninyo, kung tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos yung alok ni Atong, sa tingin ninyo may mangyayari ngayon na May mangyayari ngayon na investigasyon dyan sa Sabungero or missing Sabungero? Wala mangyayari dyan. Katulad lang din yan dati. Kunwari, investigate, tapos hanggang sa tatabunan na yung issue, mababaliwala na yung issue, walang mangyayari. Hindi ba? Goro ako USA, salamat po sa iyo ma'am sa yung super chat. Thank you so much po. More power sa iyo. Salamat po ma'am. Kaya ganun yan mga kababayan. Amoy na amoy kasi ni PBBM. Kaya kung naalala ninyo noon mga kababayan kung bakit itong si Vic Rodriguez, si Maharlika, sino pa yung iba diyang mga sila Sasrugandos, galit na galit. Nung nalaman nila na hindi sila binigyan ng pwesto sa gobyerno. Bakit? Kaya pala nagkakandarapa, nagkakandagutay-gutay, nagkakanda letse-letse yung pagsuporta nila kasi may kapalit. Alam kasi ni PBBM kung tatanggapin ko yung mga alok na yan. Di ba? Pareho nung isa na negosyante rin. Sugal din ang negosyo. Ginamit daw yung eroplano. Kinuntak daw yung mga mayors, congressman, mga gobernur. Ang tanong, hiniling ba ni PBBM yun sa kanila? Hindi po. Sila po ang kusang loob na gumawa nun. Kaya, sa madaling salita, kung napansin ninyo, yung isa nagsalita, bago daw inilabas nung isang negosyante yung issue na yan, nagkaroon daw ng Alzheimer si PBBM, tumawag daw kay Buday.
2 beses daw nag-miss call kay Buday, hindi din sinagot ni Buday. Kasi ang akala siguro ni Buday, kung sasagutin ko to, traidor to kasi sumuporta nga to kay PBBM ngayon, nung nalaman ni Buday sa balita na sinabing nagka-Alzheimer daw si PBBM, wala daw utang na loob, tinawagan din daw niya. Hindi naman din sumagot. Baka busy lang daw. Sabi ni Buday yan, doon sa dahig. Habang nagsalita si Buday. Kasi in-interview si Buday anong masabi mo Buday doon sa sinabi ng isang negosyante na nagka-Alzheimer daw si PBBM na pagkatapos daw gamitin yung eroplano, pagkatapos daw tulungan, hindi na daw wala daw utang na loob. Sabi naman niya, nagpapasalamat ako kay former ganito. Actually, tumawag sa akin yan bago niya isinalaysay yan sa balita, yung kanyang sinabing may Alzheimer si PBBM. 2 beses daw hindi daw niya nasagot kasi daw magkaiba yung oras. Ngayon nung nakita niya na parang binanata na si PBBM, nag-response daw siya. Tumawag din siya. Hindi naman siya din sinagot ng negosyante. Actually, sa madaling salita, napansin ko agad si Buday, hanap kakampi. Hanap kakampi si Buday, mga kababayan. Kaya tignan nyo, sabi dito sa balita ng Politiko, 2 beses nag-alok itong si AA. Una, nung 2022 election, hindi daw tinanggap. Pangalawa, nung midterm election, nung senatorial election, nung 2025, ngayong nakaraang buwan lang. Inalok daw. Tinanggihan daw ni PBBM. Kasi bakit? Once kasi na tinanggap mo yan, magkaroon ka ng utang na loob dyan. Di bali nang sumbatan ka. Kasi actually mga kababayan, marami talagang ganyang negosyante. Ang tawag sa ganyan, mga oligarchs. Di ba? Na sila ang sagot sa pa-billboard mo, sila ang sagot sa pa-karaban mo, sila sagot sa mga tarpaulins mo. Pero, pagka nanalo ka, sisingilin ka niyan. Tingnan nyo, yung isang negosyante, siningil. Kiusap lang naman ako na yung pamangkin ko, ipasok sa ganyan. Nakalimutan. Paano kayo pasok? Basang-basa ka na nga ni Marcos. Biruin ninyo yan. 2 beses ni-reject ang alok na donasyon. Kasi ang iniisip ni PBBM doon, kung tatanggapin ko to, kung gumawa ng krimen ito, mapipilitan akong i-cancel to. Bakit? No one is above the commander-in-chief. Presidente yan. Si Digo nga noon, yung Pogo, illegal yan. Ginawa kong legal. Why? Because they give us 2 billion a month. Illegal, ginawang legal because it give us 2 billion a month. Yung isabong, kaya hindi ko pinahinto yan kasi kailangan ng Pilipinas ng pera. Wala tayong pera. Saan mo hahanapin yung 642-43 million a month, billion a year? Yung nangyari sa missing sa Bungero, wag niyong sisihin ang admin dyan or yung Alpha Groups. Kasi gawa daw yan ng mga evil spirit. Totoo yan, pakita ko sa inyo, mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo ay Diyos ko. Ito Hindi ko hininto kasi kailangan ng pera sa isabong ng gobyerno. I make it public now. It's 640 million a month. In a year's time, it's billion plus. Saan tayo maghanap ng pera ng gano'n na kadali? Kaning isabong gives government 642 million ang buwan. In 1 year, it gives the government billions. It's not the fault of the management o kanang nagsabog na. It's the fault of evil men. Sayang wala tayong pera. We're short of money. Kaya ako, pumayag na, pati sa Pugo. Ako, I will admit that talagang binigyan ko ng imprimatur. Pati sa Pugo.
talagang I will admit na binigyan ko talaga ng inflammatory. Inflammatory ba? Antay-pamamaga. Kaya sabi ko sa inyo, putang ina ninyong lahat mga DDS. Kaya tandaan ninyo mga kababayan, the more or kapag merong mga bilyonaryong negosyante dyan na lumapit sa inyo at alukin kayo ng tag 100 million, 200 million, 400 million, tanggapin nyo na. Bakit? Tanggapin nyo na. Kailangan natin ng pera. Kasi kailangan ng pambayad kay Nicolas. Di ba? Ma'am Livy, Ma'am Flor. Kaya nga, Sir Arnold, Ma'am Ana Estrabon. Kaya sa totoo lang mga kababayan, ang pera, kapag mabilis yan nakita, mabilis din yan mawala. Alam nyo na, mga kababayan, 2 beses tinanggihan ni PBBM si Atong. Kung si Digong yan, kailangan ng pera ang... Hindi ko hininto kasi kailangan ng pera sa isabong ng gobyerno. Hindi ko po hininto kasi kailangan ng pera sa isabong ang gobyerno. Saan ka hahanap ng 600 million ganyan kadali? Pati sa pugo, I admitted, binigyan ko ng inflammatory. Di ba? Diyos mio, Marimar. Ang tanong mga kababayan, saan napunta yung galing sa isabong at galing sa pugo? Yan ang tanong. Di ba? Bahala na si Batman. At least nakita natin kung saan napunta yun. Pinambayad kay Kaufman. Ito, sunod mga kababayan. Ito na. Speaking, mga kababayan.